Matagal ng critical si Donald Trump sa NATO, ang North Atlantic Treaty Alliance, bago pa nagsimula ang digmaan laban sa Islamic Republic. Ang pag-atubili ng mga bansa sa NATO na sumali sa digmaan sa Iran ay nagpalala sa hinaing ng Pangulo at nauwi sa sunod-sunod niyang banta sa alyansa. Samantala, nagmamadaling patunayan ng NATO na mahalaga pa rin ito. Sabi ni Mark Rutte, pinulo ng alyansa, nagsisimula ng suportahan ng mga kaalyadong Europeo ang US matapos nitong aminin ang mabagal nilang simula sa digmaan laban sa Iran. Ayon sa kanya, nabigla ang ilang bansa sa unang pag-atake, pero ngayon ay nagbibigay na sila ng hinihiling ng Washington kabilang ang posibleng suporta sa kipot ng Hormuz, isa sa pinakamahalagang labusan ng langis sa mundo. Ipakilala natin si Vice Almirante Patrick Chevaleroux, Vice Presidente ng Open Diplomacy Institute at dating opisyal ng NATO Strategic Command sa US. Kasama natin siya mula sa Paris. Admiral, gaano kahalaga na kumikilos na ang mga kaalyado ng NATO para suportahan ang mga operasyon ng US sa kipot ng Hormuz? Anong ibig sabihin nito sa lakas ng alyansa ngayon? Sige, ito ay isang komplikadong issue. Una, masasabi ko na ang kalihim general ng NATO, si Mark Rutte, ay hindi kumakatawan sa 32 bansa ng NATO, ang 32 miyembrong estado. Sarili lang niya ang kinakatawan niya. At medyo nakakagulat ang mga komento niya tungkol sa mabubuting miyembro ng NATO at masasamang miyembro ng NATO. Sa totoo lang, pumunta siya sa Washington para humalik sa singsing ng hari. Ngayon sa kasalukuyang sitwasyon, sa totoo lang, hindi ko nakikita na may alinmang bansa sa NATO na mapapadala ng puwersa sa loob ng kipot ng Hormuz. Napakaraming hindi patiyak. Ang issue ito ay hindi issue para sa NATO. Maraming miyembrong estado ng NATO ang nakasalalay ang kanilang kasaganaan sa muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Pero hindi ko nakikita kung paano maglalakas loob ang alinmang bansa ng NATO na magpadala ng tropa sa ganitong sitwasyon, lalo na't malaki pa rin ang kawalang katiyakan. Kung titingnan mo ang mga kumpanyang pandagat, ang pagpapadala ng mga barko, at ang insurance sa pagpapadala, makukuha mo ang totoong kalagayan ng sitwasyon na yon. Nakakaintriga marinig si Rutte na umamin na may ilang kaalyado ang nabigla. Gaano ito kabihira para sa kanya magpahayag ng ganito? Ipinapapita ba nito na may problema sa koordinasyon sa loob ng NATO? Ano ang mensaheng ipinapadala nito sa Republikang Islamiko ng Iran? Hindi. Sa tingin ko natatakot si Mark Rutte. Natatakot siyang mawala ng saysay ang NATO. Sa totoo lang, ang nakakalungkot ay mas hindi na ganun kahalaga ang NATO kumpara dati. At hindi ito dahil sa mga bansang Europeo o Canada. Ito ay dahil mismo kay Ginoong Trump na nagpasimula ng mga pagdududa sa sikat na Artikulo 5 ng NATO na siyang artikulo ng pagkakaisa kung saan tinakot ni Ginoong Trump na kunin ang teritoryo ng isang kaalyado, ang Greenland ng Denmark. Kaya nandito na tayo sa ganitong sitwasyon. Gaya ng sinasabi namin sa NATO, ang kipot ng Hormuz ay labas sa sakop, kaya hindi ito issue ng NATO. Maaring maging issue ito para sa ilan, kung hindi man lahat ng mga miyembro ng NATO, pero hindi ito issue ng NATO. Kaya ang nakikita natin ay mayroong kalituhan, which is na nilikha ng Panggulong Amerikano tungkol sa organisasyon ito na isang depensibong organisasyon na nagpoprotekta sa mga miyembro nito sa mga estadong kasapi kapag ang isa sa mga estadong kasapi ay inatake. At hindi ito ang kaso. Kapansin-pansin na ngayon lang natin ito nakita. Ang unang hindi Iranian na oil tanker ay dumaan sa Strait of Hormuz na yon. Malinaw na delikado ang tigil putukan. Mahalagang tandaan na ito ay isa sa kakaunting tanker na tumawid sa Strait of Hormuz kahit sinabi ni Trump na napagkasunduan na ng Iran ang muling pagbubukas nito. Siguro ang tanong ko para sa iyo ay, ano sa tingin mo ang magiging papel ng NATO sa mas mahabang panahon kung sakaling muling tumindi ang tensyon sa reyon na malamang ay mangyari?
Ang NATO ay isang pampulitika at militar na organisasyong gumagana batay sa pagkakasundo ng lahat. Kaya para makakilos ang NATO, lahat ng 32 miyembro ng NATO ay kailangang magkasundo. Kung hindi kikilos ang organisasyon, Kaya ang posibleng realistiko na sitwasyon ay kapag nasa mas hindi matinding yugto na tayo ng labanan. makikita natin ang ilan sa mga bansa ng NATO, lalo na yung may kakayahan, lalo na sa pag-aalis ng mga mina, na magpadala ng ilang puwersa doon. Pero muli, hindi pa tayo naroroon. Sige, gusto ko magpasalamat sa'yo sa pagsama sa amin.